Mapagpalang araw po. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Marlon, Sister Jocelyn, na Barangay 96, Sonhid, District 1, Tondo, Manila. Ayan. Tayo ay magba-Bible study. Para makita nyo lang po kung talaga may kasama tayo. Ayan. Ayan, mag-asawa po yan. O, pareho silang guwapo, maganda. Ayan ang anak nila. Yung isang maliit na yon, yung yung apo na makulit. Okay. O, iikot pang siya. Dito naman. Ayan. At nagpapahinga po siya kasi may karamdaman daw. Yung anak niyang babae. Si Mariel. Okay. Ayan. Kaya narito po tayo. Bumisita. Hindi para magpagchismisan, kundi para magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Okay, tayo po ngayon ay magsisimula. Pero sa isang panalangin, siyempre panalangin muna. Ay salita ng Diyos. Dapat Diyos ang hinihingan natin ng tulong upang siya magpatotoo sa kalagitnaan natin. Salamat po Panginoon Diyos sa pagkakataon na binigay mo sa amin na kami po ngayon ay makapagbulay ng iyong salita. Buksan ang mga kaisipan, ang mga puso upang matuto kami, maunawa namin ang iyong mga turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral, ito po ang magiging buhay namin in the future. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa Biblia po, meron tayong mababasa sa sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ganito po ang kanyang sinabi dito sa sulat ni Juan chapter 12 verse 49. Sapagkat hindi ako nagsalita ng mula sa sarili ko lamang, sabi ni Jesus, ang Ama, ang Diyos, na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin. Maliwanag po sa talatang ito, hindi nagsasalita si Jesus na nagmumula sa kanya. Ang sinasabi ni Jesus nung panahon na siya ay 3 taon nangaral dito sa ibabaw ng mundo. 3 taon. At the age of 30, binautismo siya ni Juan Bautista sa Jordan River. Kung gusto niyo makita ang Jordan River ngayon, tignan niyo po sa YouTube yung Jordan River. Pinagaganda po na nila ngayon yun. Makikita mo ngayon sa YouTube, maganda na at pinagaganda pa nila. Kung saan nabautismuhan si Jesus kay Juan Bautista. Sa Middle East po yun, sa Jordan. Okay? Sunod sa verse 50. At alam kong ang kanyang utos, hindi utos ni Jesus, utos ng Diyos, ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Eternal life. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, buhay na walang kamatayan. Dito sa lupa, ang tao po mamamatay. Mayaman, mahirap, anuman ang estado mo sa buhay, mamamatay ka, kaibigan. Pero yung tinutukoy ng Panginoong Yesus, eternal life ito po. Yung buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos doon sa langit. Sa langit, kaya eternal. Kaya ang pinasasabi ng Ama, ang siya kong ipinapahayag. Ganito lang kasimple. Huwag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Yung si Jesus na anak ng Diyos na buhay, yung turo at aral niya, pag pinaniwalaan mo, tinanggap mo, kaibigan, yun lang ang ibig sabihin ni Jesus. Buhay na walang hanggan. Hindi mo lang siya tinanggap, kundi sinunod mo. Sinunod mo. Hindi po pwedeng sa... Halimbawa, sabi, naniniwala naman ako kay Jesus. Okay, nandun na tayo. Sabi mo, deboto ka, nandun na tayo. Kaya ano pang tawag sa'yo? Ang tanong, sumusunod ka ba? Diyan ngayon, pumapasok yung totoong pananampalataya. Kahit nakinig ka ng maraming pagkakataon, pero pag hindi mo sinunod, walang kwenta yan, kaibigan.
Ako nang nagsasabi sa iyo. Ayon sa Biblia. Okay, basahin natin. Tingnan pa natin yung 3:36. Oh. Ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumunod sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Isipin nyo, ipinagmalaki mo, diboto na ako. Ano naman kung diboto ka? Ang tanong, sumunod ka ba? Ako nakikita ko, ito, walang personalan. Yung mga diboto kay Jesus, nagpo-prosesyon. Kay Nazareno, kay Santo Niño. Anong makikita mo? Papa, Tumotoma. as na anak mo. Oh. Tama ba yung kaibigan? Nakikita ko yun dito sa Tondo eh. Yung iba naman sumasayaw. Kikending-kending. Yung iba, kulang na lang makita yung pisngi ng langit. Kikending-kending sa kalsada. Ano yan? Yan. Mga deboto yan. San deboto? Baka hindi kay Jesus, kay Satanas. Yun po yun. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia. Oo, naniniwala ka na ipatato mo pa sa likod mo si Jesus. Alam nyo, meron ko nakita yung bulikod niya. Mukha ni Jesus. Papa, likod ko. Sa Philippine Orthopedic po. Noong araw, nagpunta ako ron. Yung isa doon, nakita ko yung tato. Sabi ko, ang dami mong tato. Ultimo ulo mo may tato. Papa, Alam niyo po ba, nung pagyayabang itong pasyenteng ito, merong ibig sabihin niya. Okay, sige ha, paliwanag mo, hindi ko maintindihan yan eh. Hindi ako tatablan ng kahit anong matalas. Hindi ako tatablan ng baril. And tinanong ko siya, bakit ka nandito sa orthopedic? Nasa gasahin yung pa ako. Ang sabi ko sa kanya, sana dinagdag mo. Hindi ka tatablan ng gulong ng truck. Tatawa ako sa harap niya. Isipin niyo, pinatatunan niya lahat. May dumaan na jeep. Nasa gasahan yung pa na orthopedic. Sabi ko, walang kwenta yung tattoo mo ka ako. Walang kwenta. Meron namang isa, pinakita yung buong likod, mukha ni Jesus. Ang kapit! Sigurado kaya siya, mukha talaga ni Jesus yon. Oh, hindi po ba? Hindi ganyan ng Papa, turo ng Biblia. Ang nakalagay, sumunod ka, kaibigan. Kapag sumunod ka, yan ang titignan ng Diyos sa iyo. Babalik si Jesus. Yan din ang kanyang titignan. Wala siyang ibang titignan sa iyo, kaibigan. Hindi niya titignan yung mga tattoo mo. Kung ano nakasulat dyan. Oh, di ko lang alam kung buhay pa yon. Kasi siguro may 10 taon na nakakaraan nung nagpunta ako ron. Okay. Dito po sa San Lucas 18:8, meron nakalagay naman dito ang sabi ito. Babasahin ko po ano. Ngunit sa pagbabalik, may babalik pala. Sino yung babalik? Ang ating Panginoong Jesucristo. Ngunit sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus, yun daw, ang dami niya po. may daratnan pa kayang siyang mga taong may pananampalataya. Sabi ko nga po sa inyo, para maging totoo ang pananampalataya nyo kay Jesus, kailangan marunong kayo sumunod sa Kanya. Kapag hindi kayo susunod sa Kanya, Ano po?
Kahit ipatato nyo pa sa buong katawan ninyo, yung mukha ni Jesus, kung totoong yan nga mukha ni Jesus, walang kwenta yan, kaibigan. Yan. Ayan, maliwanag. May babalik. Sinong babalik? Ang ating Panginoong Jesucristo. Upang hanapin yung pananampalataya ng mga tao. Hindi niya hanapin yung yaman mo. Bakit? Sa kanya galing yung yaman mo yan Ito naman si Satanas. Palibasa, Satanas. Sabi niya kay Jesus Jesus, nakikita mo ba yung mga kayamanan ng buong mundong yan? Lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo. Isipin mo, pag-ahari ni Jesus, ibibigay mo pa kay Jesus. Kaya nga, Diablo siya Satanas. Ano bang ibig sabihin ng Satanas? Manloloko. Akala niya maloloko niya ba si Jesus? Hindi. Anak siya ng Diyos Maloloko mo ba yon? Kung ano ang Diyos, ganun din si Jesus. Ang pinagkaiba lang nila, ang Diyos ay Ama, si Jesus ay Anak. Kung ano ang Diyos, ganun din si Jesus. Nilikha lang si Satanas ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Tapos, aamunin mo si Jesus? Kaya si Satanas po, dahil lumaban siya kay Jesus, pagdating ng araw, kaibigan, itatapon siya sa apoy ng impyerno. Eternal din po yun. At lahat ng hindi sumunod, isasama sila sa impyerno. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak sa impyerno. Ang totoo niyan, ayaw ng Diyos na kahit isang tao man lang mapunta sa apoy ng impyerno. Bakit? Love na love tayo ni Jesus. Alam niyo po, palpak na tayo sa palpak. Pero mahal pa rin tayo. Ngayon ang tanong na lang, yung bang pagmamahal ni Jesus sa iyo, kaibigan, kagaya din ba ng pag-ibig niya sa iyo? O baka naman, mas mahal mo pa si Satanas kaysa kay Jesus? Lahat ng nabubuhay sa bisyo, mga barkada ni Satanas yan. Kaibigan, tignan mo ang sarili mo. Baka nabubuhay ka pa dito sa kamunduan ng mga bisyo. Alam nyo, meron na nakakapanlumo Noong nakaraan, kapon, meron ko isang Bible study na sinabi niya, yung pangalan na ito, pumupunta dito, sabi niya, para lang tumoma. Meron siyang binanggit na pangalan, dalawa. Tumutoma. Kumakanta pa nga sila meron siyang singalong doon sa kanilang bahay. Alam nyo, may sakit na. Parehong stroke yun. Pero, tumutuma pa. Tama ba yun? Ang sakit nila ay stroke. Umiinom pa sila ng markang demonyo. Isipin nyo, binabarkada pa nila ang demonyo. Kaya sabi ko doon sa kausap ko kahapon, sa susunod, wag mo nang pagbigyan. Alukin mo na lang sila ng pagkain. Kung nagpapabili man sila ng alak, huwag mo silang susundin. Baka mismo, dito pa matunggak ang mga yan, kako. Problema mo pa yan. Isipin nyo. Kaya ngayon, dinahanan ko yung isa, sinabi ko yun. Sabi ko, may sakit ka na? Tumutunggak ka pa ng markang demonyo? Yung isang kasama niya, nakita ko. Brad, saan ka pupunta? Uwi na ako. Di ka pa pupunta kay ano? Hindi, sabi niya, uwi na ako. Nakita ko silang dalawa. Sermonan ko sana yung isa Kaya kanya lang uwi na Isipin nyo yan. Galing pa sa simbahan yung isa. Kasasamba ko lang, sabi niya. Hallelujah. Pero, Ginebra, San Miguel.
Alam nyo, hindi naman sa pagmamayabang. Nung araw na hindi pa po ako nagkaganito, lahat yata ng halak na subukan ko na. Maging pick na halak. Kasi may mga kaibigan ako gumagawa ng pick na halak. Ako mismo, nagnegosyo ko ng pick na halak. Iniinom din namin. Kaya noon, yun sa trabaho namin, pamamatay kayo dyan. Pick ang iniinom nyo. Meron din po akong pinainom ng mga pick na halak noon. Nalasing, grabe. Nagwala. Pumunta ako ng Dagupan, may dala akong pick na halak. 6. Pero tuwan-tuwa yung isang yung tinitirang kong bahay, tuwan-tuwa siya. Antimano, kinuha niya yung isa. Tinago. Maganda, masamang kwento yun. Nagwala. Okay, balik tayo. Ang pagsunod po, ang importante sa ating kaibigan. Hindi yung sabihin mo na mananampalataya ka na kung ano pang ginagawa mo. Huwag. Yang bisyo po ay produkto ni Satanas yan. So maliwanag po ano? Ito pang sinabi ni Jesus. Dito naman po sa 1:14:1. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Alam niyo yung problema, bumabagabag yan. Ito ngayon, buti yung bagyo, hindi po tumama dito sa Metro Manila. Pero malakas na bagyo ito, super typhoon ng tinatawag ng Pag-asa. Ang pangalan niya, Yuan. Mukhang lumayo po yata ng kaunti. Siguro, kakapanalangin ng mga tao na itulak nila. Siyempre, in the past kasi, nakita nila yung nangyari po sa Cebu, sa Mandawi. Kawawa po. Yung huling tala, 91 yung totally patay. At may 71 missing. Sipin niyo po yun. Saan napunta yung missing? Palagay ko po, hindi naman sa panghuhusga. Maring baka natabunan niyo. Anong sabi ni Jesus? Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Ito sumampalataya kayo sa Diyos. At anong kasunod? Sumampalataya din kayo sa akin. Dalawa sinabi ni Jesus. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Maniwala po tayo sa Diyos, kaibigan. Ang Diyos po ang main control ng lahat ng bagay. Kaya pag may problema ka, lumalapit ka sa Diyos. Diyos ko, tulungan mo po ako. Kasi naniniwala ka. Siya lang ang pwedeng tumulong sa iyo. Bakit sinabi ni Jesus, maniwala ka rin sa akin? Ang paniniwala mo kay Jesus, yung aral niya na dala, na galing mismo sa kanyang ama. Yung binasa ko kanina sa 1:12 verse 50. Kapag sinunod mo si Jesus sa dala niyang aral, magkakamit ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ito, tingnan natin yung salita ni Jesus. Dito sa Mateo 25, verse 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, kasamang lahat ng anghel. Lahat ng anghel. Kasama niya. Pero yung mga anghel na labanero, si Satanas po yun. Lumaban sila Uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. Titipunin sa harap niya ang lahat ng bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa at kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, tupa, hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo. Pumasok kayo. At tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Mateo 25:34 ay 31, 32, 33, 34. Yung tupa, yung masunurin. Sila po ang sinabi ng Jesus na ito, na siyang hari. Pumasok na kayo
Si Jesus din po ang magpapapasok sa inyo, kaibigan. Hindi ka pwedeng pumasok nang walang sinasabi ang hari. Pagdating ng araw, ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga tupa, mga tupa ko, pinagpala kayo ng aking Ama, pumasok na kayo. Parang nagmamarcha na papunta ng langit yan. Yung mga kambing naman, Papa, nanood ka pa. sa 41, sasabihin naman niya sa nasa kaliwa, mga kambing ito. Papa, Ibig sabihin, yung hindi sumunod, yung kinapupuhutan ng Diyos. Meron palang kinapupuhutan ng ka Diyos. na pa. Alam niyo nung meron kong Bible study, isang mayaman, nang sinabi kong marunong mapuhutan Diyos at binasa ko ito, Papa, alam niyo nung sabi ng mayaman, ito pa, mama niya pa. meron bang ganyan? Kaya niya po nasabing merong ganyan kasi Papa niya pa. masama siyang tao. Saan ka nakakita? Nasaan na pa? Nagpapairam ng pera. Ang daming umihiram. Nasaan na papa niya pa? Yung ATM lang isusuko mo, kaibigan. Siya na nag-withdraw ng pera hanggang sa makabayad ka. As? Pag hindi ka nakabayad, pag dineclare mong loss ang iyong ATM, magbuhat sa talampakan ng gambumbunan, mumurahin ka. Kaya sinasabi ko, kung may nakakamatay lang ang mura, marami nang namatay. Marami na. Papa, sakay ka pa. Kaya nung sinabi kong napupuot ang Diyos, nag-react siya. Meron bang ganyan? Yan. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa mga ayaw sumunod? Lumayo kayo sa harapan ko. Uy, pagtatabuyan ka pala mismo. Nangari. Tsupi, tsupi. Ano pa sasabihin niya? Pag sinabi niya, tsupi, tsupi kayo, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa. Hindi ba pag sinabi ng matatanda, lalakad ka ng magduro. Kung ano namang sinasabi ng matatanda pagka sa tindi ng galit. Yung pinagsabihan talagang para pong lalakad talaga sa kahirapan. O ano sabi niya? Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay at na inianda sa dyablo at sa kanyang mga kampo. Yung palang mga hindi susunod, kampo ni Satanas. Yun ang mga kinapupuhutan ng Diyos. Isipin mo, pinadala si Jesus para sa iyo. Pagkatapos ayaw mong maniwala kay Jesus, anong gagawin ng Diyos sa iyo? Natural, kapupuhutan kanya. Binasa ko lang po Kapupuhutan ka. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maniwala kay Jesus. Yan, naniniwala ka naman, pero hindi ka naman sumusunod. Kaya yung paniwala mo, ang sabi nga ng kasama ko sa trabaho noon, pigi ka. Yung pala, huwag na, baka sabihin niya, namimintas tayo eh. Yun ang salita niya noon eh. Yung babae kasama namin, mula sa... pigi ka pala. Yan. Hindi po totoo ang pananampalataya nang walang pagsunod. Sumunod na lang po tayo. Alam niyo po, sa buhay natin ito, wala naman talaga tayong magagawa eh. Papa, dali music ka. Bakit? Yan, Diyos ang lumikha sa atin. Ang Diyos din ang babawi ng buhay na binigay ng Diyos sa atin eh. Di gawin natin, sumunod na lang tayo. Alam niyo kung lahat lang ng tao sumusunod kay Jesus, di sana ba sa Pilipinas mapayapa? Kita niyo yung Pilipinas, rambol dito, rambol doon, walang kapayapaan, nakaw dito, nakaw doon. Yung iba nagsisimba pa, pero magnanakaw pala. Pinakikita pa sa TV, nagsisimba sila eh. Sino kaya siguro sabi sa taras, tama kayo bata, magsimba kayo para hindi kayo mahalata. Mga magnanakaw naman kayo. Pinakikita sa TV, nagsisimba sila.
Ay, dinudulubyo talagang Pilipinas. Hindi lang dilubyo, pati sa politika, dinidilubyo tayo. Papa. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin na dapat, isa lang ang dapat namin gawin. Ang sumunod kami sa iyong anak. Yun lang po ang nakalagay. At sa aming pagsunod sa iyong anak, pagdating ng iyong anak dito sa lupa, ang sabi niya, meron kaya akong dadatnan na may pananampalataya. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Sa liwanag ng iyong turo nakasulat po sa Biblia. Ang gamit po natin Biblia, o amen, ang Biblia ng mga pastor. Sana po meron kayo natutunan po. Mahirap naman na kung ilang minuto tayo nagsalita rito, kahit kapiraso man lang, walang naiwan sa inyo. Yun po ang nakakalungkot. Baka kung dumating ang panahon, tsaka kayo tumatawag sa Diyos. Hindi ba ganun ang ugali ng tao? Oh, natural na ugali ng Pinoy yan. Sige po, ano? Like and share. Share nyo po sa iba. Nandito po tayo sa tahanan ni Brother Marlon. Sa barangay 96, Sony, District 1, Tondo, Manila. Once again, para makita nyo po sila. Ito. Yan. Yan. Yan yung magama naman yan. Yung kanila nga pong makulit. Sige po. God bless us all. Bye-bye. At siya nga po pala ko si Brother Manny Bautista. Isa po akong stroke nurse ng 6 na taon na senior citizen, 64. At person with disability, 6 years at the same time. Pero sa biyaya, tawa, tulong ng Diyos, kaya pa. Amen? Amen.